Guys, alam nyo ba na more than 13 million Filipinos are affected by CKD? Huh? Mike, ano yung CKD? Ano yung CKD, Mike? Ayoko sabihin, baka malaman nyo. Ano yung CKD? Try lang. It's chronic kidney disease. Ay, in fairness, tama Tama ang definition mo. So, CKD is chronic kidney disease. So, yan ang isang mga masasagutin na question natin for today. Ano nga ba tong CKD and why is this considered as the silent epidemic? Lalo na sa mga younger Filipinos like us. Kasi sabi nila pabata ng pabata ang mga nagiging oh my God, biktima or nagiging may sakit ng CKD. Paano yung patanda tayo ng patanda? So, exempted na tayo. Hindi na counted. Yes. Yay! Stay tuned as we bring you the second episode of Real Talk natin dito sa Siligang. Pero bago yan, pakinggan muna natin ang ating special guest for today. Hi, I'm Dr. Carlo Trinidad, a kidney specialist from Dagupan City, Pangasinan, Philippines, and I love Siligang sa Gabi podcast. Yes! Hoy, mag-subscribe na kayo. Nandito si Doc Carlo. Go Kaya na. What's up mga ka-okra all over the world? Welcome to episode 300 of Siligang sa Gabi podcast. Ako po ang inyong Jed Setter na si Jed together with our Eat Girl Isha at ang ating master storyteller na si Mike Cuento. Ako. Yes. Hi Mike. At syempre narinig nyo na sa intro kasama natin ang isa na namang expert for another Real Talk episode ng Siligang sa Gabi. Please welcome to the pod ang isa sa mga pinaka-trusted voices pagdating sa kidney health online, ha? Yes. Who's making waves sa social media as a creator that we can actually trust. Kasi nga siya ay isa sa mga experts out there. Isa siyang internal medicine physician, kidney specialist, at public health advocate. Nakilala bilang Hello Kidney MD on social media. Wow. Yan si Dr. Carlo Trinidad. Hi, Doc. Babe Hello, tayo Jed. today. Yes. Hello, Jed. Hello, Mike. Hello, Isha. Hello. Hello sa mga nakikinig at nanonood ng inyong podcast. Yes. Thank you for having me. Thank you rin for being here. Doc, unang tanong. Ang okra ba mabuti sa kidney? Kasi yung tawag namin sa mga listeners namin maka-okra. So yung okra po ba may ano ba yun sa kidney? Yeah, in general naman, halos lahat naman ng gulay ay okay sa Yay! Ganon. Tsaka gusto ko yung mga walang kwentang tanong sinasagot din ni Doc. Kahit Doc, yung okra po ba fruit or vegetable? Ano ka ba? Well, wag natin sayangin yung oras ni Doc Actually, sa mga question ni Mike. well, biologist ako and I think it's a fruit. Undergrad ko kasi biology. Oh, so, fruit. Yeah, it's a fruit but I forgot kung anong klaseng fruit siya. Oh my God! Minsan talaga yung mga walang kwentang tanong ko, meron na tayo. May matututunan tayo. Kasi di ba yung kamatis fruit yun, Yeah. Doc Carlo? Oh, Yes, diba? pati Tama squash. yan. Pati squash. Yeah. Kalabasa. Pati chili pepper, mga siling labuyo. Yeah. Baka dahil may Yeah. seeds Ito. na Oo. dahil yung may seeds na. Yeah, parang ganun. Okay, may 1 point na din ako. Kami sa next round. Pero bago natin putaktihin si Doc na mga questions natin, gagambalain natin siya na malala today. Mag-hello muna tayo sa mga lovely members natin on Patreon. Hi guys, mag-hi kayo kay Doc Carlo. At sa mga nakikinig sa atin sa Spotify at sa YouTube. So don't forget to visit our channel, youtube.com/@siligangsagabi. If natuwa kayo sa episodes namin, pwede kayo mag-subscribe on Patreon to help us out in running this podcast. And for sure, if may request kayo na guest like Doc Carlo, i-comment nyo na yan below. Gagawa natin ng paraan
discussion para Yes. kasi naalala niyo dati nagtanong kasi tayo sa mga ka-okra kung ano yung gusto nilang topic na pag-usapan, and parang 60% or 70% of them wanted to talk about wellness. Yes. Kaya yung Real Talk episodes natin, mostly wellness. Kasi yung first natin si Joe about nutrition and health, tsaka women's diet, di ba? Tapos ngayon si Doc Carlo for kidney health, di ba? Yan yung Yes. ano natin. Ano ba nag-spark? Bakit naisip natin na si Doc Carlo ang i-guest? Kasi Doc, may nakita kaming article na parang the Philippines is eyeing to open the largest dialysis center in Asia. Oh. Any reactions on this, Doc Carlo? Mixed feelings sa akin yan eh. On one hand, masaya ako na makaka-accommodate ng additional na mga kababayan natin na need ng dialysis. But on the Correct. other hand, it's also depressing na dumadami yung nangangailangan ng dialysis. So it's a reflection of how there is already an increase sa number ng mga nagkakaroon ng kidney disease. So in a way, yun nga. So it's both, I'm happy and at the same time sad as well. Nabanggit kasi ni Doc na yun nga parang dumadami yung nagiging patients nila on kidney CKD or chronic kidney disease. And according to statistics na nabanggit nga natin kanina, more than 3 million Filipinos yung affected nito. At parang dati, naalala ko, 13 pag naririnig mo yung million. 13. So that's, ilan ba tayo? 107 million ba tayo sa Pilipinas? Parang ganun. So, Sabi ni biruin mo, Catriona. 107 million! Million Filipinos. Correct. Oo, Uy, diba? na-miss ko na si Queen Cat. Correct. So dati, pag narinig mo yung dialysis, ang tunog kasi nun parang pang matanda. Di ba na parang mga elderly yung nakaka-experience. Kasi nga parang, parang serious na siya na medical situation. Pero ngayon, parang sabi nga nila, mas bumabata na siya. And according to reports, sabi nung Department of Health Secretary, si Ted Herbosa, sabi niya, 1 Filipino develops chronic kidney disease every single hour. What? Ang taas. Tama ba yun, Doc? Kasi yun yung nakita ko rin sa mga baka research. hindi na updated yan eh. So baka mas Oh my madami God. pa. Oh Paano my. na, Doc? Yung work namin 8 hours, tas may 1 hour pa na pang chronic. May extra hour pa na. Nakikisingit naman yun sa schedule namin. Hoy, ang scary ng numbers. Yung statistics. Oo, kaya sabi ko parang panahon na i-allot natin tong schedule na to for that. And kung mapapansin ng mga, hindi makikita ng mga Spotify natin listeners, pero yung mga nasa YouTube tsaka Patreon, ginrin namin yung ilaw namin today. Kasi Yes. nga, kidney awareness scholar pala. Kidney health awareness ay green. Kaya parang sa cost na yun ang episode na ito. Animo kidney. Animo kidney. I love it. May kasamang But anyway, sige. Simulan na natin ang actual kwentuhan. Ano ba, Dok, ang CKD? And how do you know if you have it? Kung ikaw ay nakikinig na normal na Pilipino ngayon, paano mo malalaman may CKD ka? Ang CKD ay chronic kidney disease. Kapag in-expand mo siya, or CKD for short. So, himayin natin. Pag sinabi nating kidney disease, well, self-explanatory. Ibig sabihin, may sakit yung kidney mo. No, so, napaka-broad na yan. Maraming dahilan yan. Pwedeng dahil sa diabetes, pwedeng dahil sa high blood, pwedeng dahil sa pamamaga ng kidney and paulit-ulit na UTI. Now, yung chronic, yan yung term na may cut-off yan. Pag sinabing chronic, ibig sabihin matagal na. So, tatanungin, gano'n na po katagal na may sakit yung kidney? And that is the 3-month rule. So, Months lang? Hindi lang si three Popoy months. yung may Break 3-month up. rule. Hindi. Sorry. Lagi kong sinasabi sa mga pasyente yan na nakaka-relate kay Popo. Okay ba So, siya? 3-month rule. So, kailangan at least 3 months na may sakit yung kidney mo. So, that is CKD. Kasi to differentiate it from AKI or acute kidney injury na panandalian pa lang na nagkasakit yung kidney mo. That is less than 3 months. So, yun yung CKD. So yung AKI, Doc, mas madali ba siyang i-cure kaysa sa CKD kasi hindi siya sobrang long term pag mo yun? So, less Yeah, than 3 months. very good question, no? Kasi ang kidneys natin, while they are built na napakatibay, pwede siyang mabugbog, kumbaga, without actually failing right away. May hangganan yan. So, ang cut-off natin is 3 months. That means, pag hindi
hindi mo na-aksyonan yung kidney injury in 3 months, yung damage na makukuha niya ay hindi na maibabalik sa dati. Ibig sabihin, permanent na. So, yun yung silbi ng 3 months. So, Okay. CKD versus AKI. Hindi, bali ang regularization dito, Doc, 3 months, hindi 6 months. Ang ganun ba yun? 3 months. Kasi kung hindi na maibabalik yung sa AKI na 3 months, kung Nakakainis naka-third ka month talaga, ka na, Mike. regular. Habang kabang ka ba? Habang kabang ka ba? I love the parallelism though. I Yes, like yes. it. Parang naka-get over ka na. Parang gano'n. Yes. yun na yun. May isa ka pang tanong, no? Yung paano nalalaman, right? Paano nalalaman? Siguro kung merong isang fact na dapat matandaan ng inyong mga listeners and mga viewers for today's episode would be ang CKD ay tridor na sakit. Okay? Oh, no. So, tridor siya. So, hindi siya yung nag-a-announce na, hey guys, nandito na ako, may CKD ka na. Hindi siya tulad ng ubo, hindi siya, for example, tulad ng COVID na mawawalan ka ng pang-amoy. Yeah. Ubuhin ka or lalagnatin. Ang CKD can affect any person na hindi niya namamalayan. Ibig sabihin, wala talaga siyang symptoms or signs initially. No? Lalo na pag nagsisimula pa lang. So that's what makes it hard na i-diagnose siya kasi hindi mo alam. Most kasi tayo, 'di ba? I mean, aminado naman tayo. We only go to the doctor if you feel something, right? Correct. Correct. So Yes. that's why maybe for all we know, 1 or 2 of your listeners right now might not have signs but meron na pala siyang CKD. Ganun siya kahirap. Oo. Kayo, may mga nakikinig sa atin ngayon. Magpa-check Hindi kayo. naman sa tinatakot namin kayo pero ano lang yun, warning sa lahat. Kasi nga, everyone or anyone are parang susceptible to it, di ba? Pwede talagang Yeah. magkaroon. So kapag aasahan natin yung sign, paghihintayin natin na magmanas ka na, kumonti na yung ihi mo, that's already too late. So that's why fortunately, meron tayong mga paraan, no, para ma-diagnose siya early on. Ibig sabihin, hindi mo kailangan lumala. So, Okay. dyan yung mga test, no? So, familiar tayo sa serum creatinine. Yes. So, blood test siya. Okay. Baka part siya ng annual physical exam, no? Yeah. Or Yes. employment. Yes. So, creatinine, siya ay yung parang waste product ng katawan. So, lahat tayo may creatinine. Okay? So, creatinine, para siyang usok ng tambutso ng sasakyan. So, habang umaandar, habang nabubuhay tayo, we are continuously making creatinine. However, yung kidneys, tinatapon niya yon sa ihi. So, umiihi tayo, natatapon yung lason. So, hindi siya naiipon sa dugo. However, kapag may tumaas yung creatinine mo, that means hindi na natatapon ng maigi ng kidneys mo yung lason. So, yun na yun, tumataas na. So, that's one way of detecting. No? The other way, which is earlier pa, kasi ang creatinine medyo delayed siya. Matagal siyang tumaas. Okay. Yung tinatawag nating protein sa ihi. So, there's a urine test. So, meron tayong urinalysis. Meron tayong urine albumin creatinine test. Yes. Yang mga yan, kapag merong nag-positive ka sa protein, kasi generally, normally, wala ka dapat protein sa ihi. So, if there is protein in your urine, then that is the earliest sign. So, kahit wala ka pang nararamdaman, hindi pa mataas ang creatinine mo, pero meron ka ng positive na protein sa ihi, that's already a red flag na baka, no, baka meron ka ng CKD. Doc, balikan na natin yung creatinine. Kaya siya, di ba, waste product siya technically. So, kaya siya nagiging connected sa kidneys mo kasi kidneys' primary function is to filter the blood. Tama, di ba? Yeah, exactly. Okay. So, lahat ng mga hindi kailangan ng katawan, si kidney, itatapon niya yun. And ang waste niya to tapon it ay sa urine. Kaya Sa urine. urine. Okay. Gets. Okay. Kaya siya tinatawag na silent killer kasi yun yung sinasabi Yes. ng mga articles nila. Tridor. Silent killer, Yeah. silent epidemic siya because yun nga, hindi natin malalaman right away, tama si Doc, kung meron ka ba nito or wala early Tapos on. pag nagka-symptoms ka, ibig sabihin medyo malala na. Yes. Relate. Tsaka ano siya no, Doc, parang napapalala siya ng comorbidities like
diabetes and hypertension. So pwedeng kung meron ka nung dalawang yon, mas kailangan mas maingat ka sa kidneys mo. Ganun ba yun? Oo. Okay. Yes, exactly. Right. Okay. Cool. Pero, Doc, halimbawa, just to be more visual, para dun sa mga nakikinig sa atin, din sa yung audio only. Halimbawa lang, if a person's kidney suddenly stopped, as in, mamaya, tumigil yung kidneys ng isang tao, ano yung mangyayaring immediately sa katawan mo? Well, malalason ka kaagad eh. So, parang, imagine niyo para kang, pag na pupup ka na, tapos hindi ka makapoop. You know the feeling? Ang pangit ng pakiramdam. Yes. Parang No? bloated, ganyan. Parang, Bloated, Uneasy. ganyan. So, parang instant na hindi mo mailabas lahat ng dumi sa katawan. And eventually, mapupuno yan, maapektuhan lahat ng organs. You can have, mahirapan kang huminga, nasusuka, masakit ang tiyan. And eventually, pwede mo itong ikamatay, no? Kapag tumigil, as in like complete stop yung dalawang kidneys mo. You can die, no? From poisoning yourself, parang ganun. Grabe pala ang function. Pero Doc, 'di ba dalawa yung kidneys? So pwede ba mangyari na yung isa healthy, yung isa hindi? Tapos Good isa lang yung question. gumagana? Yeah. So, sige. For chronic diseases, lifestyle diseases gaya ng diabetes, hypertension, sabay na nasisira ang kidney. So, hindi sila choosy. Hindi sila choosy na, say yung right Package muna or yung deal left. pala. Oh, buy one take one agad. Hindi pwedeng left wrong moon tayo, ganun. Yeah. May mga instances na yung isang kidney lang ang nasisira. For example, nagkaroon ka ng kidney stone sa kanan na parang Oo nga. Yun yung nasira. masakit, di ba? The left is relatively okay. But you can survive normally with one working kidney. Basta Okay. hindi healthy yung isang kidney, hindi tataas ang kreya mo, hindi ka magkakasymptom. Oh, may kilala tayo na isa na lang kidney, di ba? Yeah. For the creatinine to rise, for the symptoms to arise, dapat either yung dalawang kidney mo ang naapektuhan or kahit isang kidney lang yung naapektuhan pero yung natitirang kidney hindi na rin ganun kaganda. Doon lang siya magkakaroon ng manifestation. Okay. Pero, Doc, bakit sa Philippines rising yung case? Ano sa palagay mo yung number one culprit? Bakit nagiging evident yung CKD among Filipinos in general? Yeah, I think it's something to do with our lifestyle. Ano? Siguro lalong na nung pandemic, 'di ba? Yeah. Walang activity, work from home, yung mga pagkain, hindi tayo makabili ng sariwang pagkain dati. And right now kasi it's very easy to order, 'di ba? There is those totoo. apps, food apps. Naku, Doc, may kilala kami. Magaling mag-order. Andito siya ngayon. Nag-hello pa. Tahimik siya, Doc. Doc, tahimik siya. Nakikinig ako kay Doc. Nakikinig ako sa kanya. Sige, Doc, tuloy mo lang. So, parang it's very easy to overeat, no? Malaking bagay yung hindi natin nako-control yung asin, no? The salt in our diet, no? It's very delicious kasi kami aminado naman, hindi naman ako hipokrito. I also order via, food apps din. Yes. However, yun nga, for most of us na very workaholic, wala nang time magluto, wala nang time Totoo masyadong mamalengke. Yun, usually, kung may mga anak ka pa na papasok sa school, so wala ka nang time mag-prepare. Most of the time, ang access natin nandun sa mga easy to make, easy to cook, ready to cook, ready to eat. And yun yung mga nakikita natin na mataas ang sodium, mataas ang sugar. So, okay lang kung paminsan-minsan. Yeah. But Ay. make it a lifestyle. Make it every day. Or, Doc, every promo may order niya agad. Kanyari, may Every buy one, bagong take one, Doc. product. Oo. May nirelease na ganito yung fast food na new flavors. Hindi naman, tinitikman ko lang. Hindi ko bakit? naman kinakain. Bakit ikaw? Ko ba yun? Hindi naman ikaw yung sinasabi ni Man. Sobrang guilty defensive si Ma'am Isha. Tsaka sabi nyo, tikman ko. Sila nagsabi na tikman mo to, Isha. Kasi nga alam namin mahilig ka mag-order. Times 2 lahat ng order.
Oo, tama. Pero Doc, may question ako. Kasi nabanggit mo yung too much salt, too much sugar. Sa isang normal Filipino body, how much salt is too much salt? Yeah. Ano yan worldwide recommendation. So no matter anong race mo, it's supposed to be 2,300 milligrams of sodium every day. So that is equivalent to 1 teaspoon of table Oh salt no. Sa isang 1 teaspoon araw? per day. per day. Yun na yung quota mo. Kasama na dun yung bagoong, yung patis, yung toyo. That's the equivalent. Kaya. Oo. Kasi di ba tayo, as Pinoys, aminin nyo, ang hilig natin magsawsawan. Di ba yun yung natin talaga? Sinigang may patis, may toyo, may mga isda, may toyo mansi. Di ba may inihaw, may toyo mansi. Ganun. Kaya siguro nga. Seasonings. Seasoning. Yung, Yan, seasoning pa. Oo, Yan. mga sprinkle tuwing nagluluto ng mga kaya sarsa galore. Iniinom ko pa naman yung Sauce. yung sausawan ng siomay. So, Ay, oo nga. Yung toyo mansi na may crispy garlic bits. Ang sarap no. Pag kumakain ng mangga, combo ng bagoong Bagoong. tapos asin. bagoong. Tsaka di ba sa atin May yung may asin pa. bagoong, di ba yung sa atin yung mangga na yung parang spoon yung itsura tapos bagoong yung taas. may Tas- stick. May stick. Oo. Favorite ni Mike yun. Favorite, Yung may kilala din po kami ng sobrang hilig. Sobrang hilig din po sa mangga't bagoong. Pero ang sarap kasi. Like, ang sarap. Oo, as Filipinos maalat tayo. Alam mo Doc na ko rin yan, na figure out ko rin yan dito kasi nandito ako sa ibang bansa. Yung mga pagkain dito, yung reklamo ko sa kanilang dalawa lagi, walang lasa. Matatabang Parang sinasabi ko sa kanila na nung una akong dumating dito, lagi ang sinasabi ko sa kanila, unang binili ko salt and pepper. Kasi nga kahit yung mga fast food dito, mas matabang siya compared to the recipes dyan sa atin. So I think baka yun nga yung reason kung bakit. ganun din yung tayo. experience ko dito, Jed, sa Europe, sa amin. Wow. Oo, kasi kakagaling niya lang po sa Europe eh. So, So, marami siyang natikman doon na hindi masyado maalat. Kaya ang ginawa ko, lahat talaga Asian restaurant talaga hanap namin everyday. Tsaka walang bagoong. Walang mga bagoong sa mga condiments nila. Walang mga ganyan. Di ba? Walang masyadong toyo. Ganyan. No, actually. Kahit sa natin kahit yung mga Asian neighbors natin, hindi maalat yung timpla like Vietnam or yung authentic Totoo. Oo Chinese. nga, no. Yeah. Hindi masyadong maalat yung timpla nila. Tayo talaga yung masarap masisoning tayo. Pero Doc, kanina kasi nabanggit natin, 'di ba? Napabata ng pabata yung mga nagiging patients ng CKD. From your experience, without identifying your patients or parang pointing out who they are, how young was the youngest person na nakita mo nagkaroon ng CKD? That would be I think 8 years old. Oh my pa yan? God. Nagte-training pa ako niyan. Clerk pa ako sa PGH noon. So, syempre doon yung puntahan ng mga lahat ng pasyente talaga na needing specialized care. So pero yun kasi it's not because of lifestyle, but more of talaga inborn or genetic. So may mga ganun din kasi. Pwede siyang Okay. genetic. Baka, Katakot. baka nung buntis pa lang yung nanay, maalat kumain. Pwede. Nagbabagoong na. Ganun. Baka pwedeng ganun, no? Business yata nila kasi asinan. May asinan sila kaya. Pero Doc, out of lifestyle, curiosity lang din. Yung lifestyle, gaano ka bata yung nakikita mo na trend lately? Well, as mga 16, 17, meron tayo yan. Okay. Kasi nga may mga access na sa mga mga pagkain and all. Grabe. Okay. Anyway, puputulin mo natin ang kwentuhan with Doc Carlo. at ang ating Ayoko lang consultation. ganyan. Ayoko putulin, Jet. Ayoko. Dahil ang dami na agad nating natutunan kay Doc Carlo. Pero before natin ituloy yan, magbe-break muna tayo. And pagbalik natin, we'll bust some more kidney health myths from our listeners na pinasa nila sa atin. So magbabalik ang Siligang sa Gabi, the podcast. Hi, I'm Dr. Carlo Trinidad, a kidney specialist from Dagupan City, Pangasinan, Philippines, and I love Siligang sa Gabi podcast. Quick break time muna tayo sa Real Talk with Doc Carlo. Time for our member. Shout it out.
Hello to the certified Ka-Okra Pro and Pro Max members on patreon.com/siligangsagabi. Hi sa inyo Clarice, Paula Bear, Liana Sisters, Connie Kim, Cali Traveler, Mother Lai, Les Boom, Leo Ryuji, Patch Potatoes, Ocha Latte, Isles, Alfie and Abby, Mia P, Shane, Not Hannah, Cristel, Bia, Phoebe M, Abby K, Audrey, MJ, Ched, Joseph, Glide, JC, and Joanne. Hi guys! Hi guys! And hello din sa inyo, Insect Bites, Hazel, Milin, Corinthia Rai, Jonathan Mosh, Chino, Moonpie, Nurse Camille, Price, Dar, Marlin Faye, Rara Rams, Vida Margaret, Priest, Dar, Marlin Faye, Rara Rams, Vida Margaret, Jeremy, Lemon, Jermaine, Nix, Marinil, Jean, Manags, RJ, JP, Kristen J, Mama Batong Bakal ni Rio, Ian, and Primrose. Hi guys! Nag-iisip na kasi na-orderin si Isha mamaya kaya na Go lang siya. Nakita ko Mike. na. Ito si Maida Chloe, Yen, Jay, Cassandra, Ren, Aid, Kat, Sheena, Welmer, Jennifer S. Si Jennifer S. lagi nag-heart din sa mga stories ko. Yes, stories. Shaula, Correct. Ate A, Mads, Franklin, Zarina, Gio, Kims, Vernice, Norley, Jennifer Mablack, Maui, Tita Cecil, Belle Shane, Sheila, Ninang Carla, Nurse Buen, Manzo, at kay Dave. Hi Dave. Thank you so much guys. Maraming salamat sa members dahil sa inyo nakakatulong kayo sa amin to run this podcast. Plus nakakatulong pa kayo sa ating chosen organization for the month of July dahil ang part of your subscription, dinodonate natin sa kanila. And for this month, we chose Red Cross Philippines. Kaya kung gusto niyo ring ma-entertain with the cause, mag-subscribe na kayo sa patreon.com/siligangsagabi and make sure na Pro or Pro Max ang membership ninyo at active para masama kayo sa roll call natin every week. Okay? Ngayon naman, idiretso na natin ito sa i-shoutout sa gabi. Go Isha girl. Okay, shout it out. Ay, ang ganda nitong babasahin ko. Go. Pag mga ganitong comments, sinashoutout ko agad kahit na kaka-comment mo pa lang. Shoutout sa'yo, Parang Airy, alam ko to. sa YouTube. Kay Airy2385. Sabi niya, ang blooming naman ni Ate Isha in this episode. Thank you, Bakit Airy. ganyan ang mga binabasa na na comment? Ganyan, yung mga priority, nababump off yung funny nyo, ganyan. DM nyo na lang. DM nyo na lang si Isha. DM nyo Huwag na nyo lang siya. i-comment. Airy, thank you. Thank you so much. And Yan ang then- muna yung shoutout mo. May reserve mo na mamaya kasi ang dami pa nating tanong kay Okay. Doc. Thank you, Airy, sa YouTube. Salamat, Airy. Go comment ka lang dyan kung nasan ka man. Okay? So ngayon, pwede rin kayo mag-comment anywhere. Kung nasa Spotify man kayo, Patreon, or YouTube, comment na kayo. Babasahin namin yan sa i-shoutout sa gabi. Back to the episodes muna tayo, guys. Kasi nga si Doc Carlo, precious ang time. Ngayon, Doc, ang gagawin namin, kasi nga kanina may mahilig mag-order. May mahilig sa manggat bagoong dito, di ba? So ngayon, mag-share kami ng mga habits namin na feeling namin daily habits namin. Na, check mo nga kung halimbawa, itong mga habits na to might be damaging to our kidneys, and somehow sa mga kidneys ng mga nakikinig sa atin ngayon. No? Sinong gusto mong una? Ako kasi, ang lifestyle ko, hindi ako magpa-function or wag mong kakusapin hanggat di ako nagkakape ng morning. As in, walang any Wow. water or as in, kape talaga pag yun talaga ang morning habit ko. Yun ang papasok sa sistema ko. Masama ba yun na coffee agad yung ini-intake ko sa morning? Hindi naman, no? Kung ano yan, yes! kung black Mabubuhay coffee. pa ako na matagal. Ay, Mabubuhay black pa ako coffee matagal. daw. Black coffee, sabi ni Doc. Yeah, Black, black coffee. Black naman yung kape namin. Hindi naman purple. Hindi blue. Pero hindi ka ba sugar and May- cream? Wala ka ba maganda? may creamer ako, Doc, tsaka sugar. Konti lang. meron din. Yung ano kasi dyan, ang killer dyan is the sugar or the other additives. Kaya din siguro tumataas lately kasi 'di ba mahilig mag coffee shop yung mga kabataan natin. May whipped cream, may pump ng anumang flavoring Syrup. dyan, brown sugar, syrup, ganyan. Yun actually, the coffee itself is actually very beneficial sa health natin. Marami siyang benefits. Okay. Pero yung dinadagdag mo, no, what you are adding is the one that's potentially harming your, not just your kidneys, no, but your body. Ako muna kasi si Isha nagbibilang pa kung ilan yung Hindi naiinom ko niyang. alam. Hindi. Matatansya nyo ba ilang milliliters to? Usually 700-ish yung mga Yeah, ganyan, di ba? mga ganun. Mga 700 ml. Ayun, Doc. Okay lang ba na nakakatatlo kong ganito?
sa isang Na araw. anong laman? Tubig. Tubig lang. Tubig. Ayan. Is In a it day. In a day, yeah. 3 to 4. May ganun ba na nakaka-over ng tubig? Kakagawa ko lang actually ng content niyan eh. So I reacted to a celebrity na nagtitake daw siya ng 10 liters of water a day. 10 liters? Oo, 10. Oh, hindi naman to- Hindi siya 10 glasses. Talagang sinabi niya ganun daw. So parang 10 liters. So okay. So meron kasi tayo tinatawag na water toxicity. So cliche pakinggan, pero kahit ano yan, kahit water pa yan, basta sobra masama. Okay? Grabe, no? Wala nang lasa. I mean, sorry. Pero grabe naman yung 10 liters isa kasi. Yung kidneys kasi natin, parang kaya niya mag-process, parang ano siya, automatic siya. Pag umiinom ka ng maraming tubig, maglalabas yun ng sobrang daming tubig para mabalance. Kasi hindi ka pwede malunod eh. Yeah. On the opposite side, kapag sobrang konti naman ng inom mong tubig or pinagpapawisan ka ng madami, konti lang din yung ihi mo in an effort to conserve. So, ganun siya, automatic. No? So, sa atin, the kidneys are built to actually excrete urine. Ang pinaka-max niya is up to parang 1 to 2 liters per hour. Yun na yung pinaka-max na kaya niyang ilabas. Ilabas 1 to 2 liters per hour. More of 1 liter, no. So, kapag umiinom ka ng more than 1 liter per hour, no, na pwedeng mangyari kapag 10 liters of water ang iniinom mo in a day, no, doon na overwhelm yung kidney. Hindi na niya kaya yung sobra-sobrang tubig. So, ang nangyayari, nalulunod ka, naiipon sa dugo. And then, babagsak yung sodium, tatabang yung dugo mo. Technically, para ka nagtitimpla ng sabaw na sobrahan mo yung dami ng tubig. So, magiging matabang. no. Kawawa naman si Dracula. Matabang yun. Yeah. Doc, pasensya ka na. Doc, yung mga Okay intrusive lang. thoughts kasi ni Mike talaga hindi niya mapigilan minsan. Sorry talaga Sabi to. niya, matubig ang biktimang ito. Matubig ang biktimang ito. Matabang. ang dugo niya. Matabang. Hindi magkaka-high blood si Dracula kasi Correct. Oo. Lumipad sa iba. Nainom niya Sa iba na dugo. lang. So, kung may mga nababalitaan kayo ng mga namamatay, nahihimatay after ng marathon dahil napasobra yung tubig nila or yung mga water challenge na biglang namamatay, yun. So, mamamaga yung utak nila sa sobrang dami ng tubig and then, patay ka na. So, ganun siya. So, water toxicity is a thing. Okay. So, Okay. ang advice ko, hindi ako nagsasubscribe sa 8 to 10 glasses. Kasi, bawat isa sa atin, iba-iba ang pangangailangan. So, I wouldn't tell you na you're working in an office, aircon all day, drink 10 glasses. Kasi ang tendency yan, siguro iihi ka ng iihi. Kasi hindi ka Correct. naman pinagpapawisan eh. Totoo yun. So, conversely, yung kunwari, let's say a farmer or a laborer na nasa ilalim ng araw, the whole day, baka kulang sa kanya yung 8 glasses, di ba? So, correct. sa akin, it's you drink according to need, to thirst. So, pag nauuhaw ka, that's already a sign na, okay, kailangan mo nang uminom. Or pag nadadry na yung labi mo. No? But, hindi mo siya parang quota na kailangan ko maabot tong 10 glasses. No, hindi siya ganun. So, yun lang simple way. Ako naman, may tanong ako kay Doc kasi daily habit ko rin to lately. Kasi nga po, nagbabody recomposition ako. Pareho tayo. Ayan, perfect. Ang recommendation sa akin, Doc, is to eat high-protein diet and I consume 150 grams to 180 grams of protein per day. Pareho tayo. Ayan, okay. So, Doc, should I be worried of this? Will this be damaging to my kidneys in the long run? Yeah, very good question. Ang protein kasi, no, sa mga pag-aaral, no. Dami mong So, score. yung mga pag-aaral na to, like more than 50,000 patients across Okay. different. Okay. So, malaki Studies. yun, Doc. Malaki yun. Good range, okay. Oo. So, nakita nila na actually, hindi siya harmful. Walang, parang finalo up nila yung mga pasyente na yon after 10, 15 years. And nakita nila na hindi naman sila nag-develop ng kidney problem. Pero ito ay mga healthy, okay? Mga healthy people ito. Okay. Wala silang sakit, hindi sila obese, wala silang existing na kidney disease. Okay? However, sa pag binanggit mo ngayon yung pag-aaral sa mga meron ng sakit sa kidney, meron na silang CKD kahit nagsisimula pa lang. Or high risk silang magkaroon ng kidney disease like
diabetes, may diabetes sila or may high blood, merong signal ang high protein diet na mag-cause ng kidney disease. Dahil kapag kumain ka ng maraming karne, it gets converted into what we call urea. So nitrogen waste siya. And yung urea natin, kidney rin na naglilinis. So basically, binibigyan mo ng maraming kalat yung kidney. So kung yung kidney mo from the very beginning ay hindi na malusog, ibig sabihin may sakit na siya, then may tendency ma-overwork siya, mababurn out siya. No? So ang analogy ko dyan sa mga pasyente, parang empleyado na pagod na tapos binigyan mo pa ng tambak na paperwork. Correct. Bibigay siya. So yun yung nuance na gusto kong ayokong matrap tayo na high protein automatic bad yan. Hindi, no? We have to have the proper detail. So if you have healthy kidneys, then probably hindi. We see athletes all the time consume high amounts of protein, no, for peak performance. But for people na meron ng kidney problems, siguro maghunos dili tayo sa dami ng protein na kinakain. Kaya lagi nilang sinasabi, di ba, Doc, na parang check nyo muna yung blood work nyo before starting any diet. So kailangan natin itanong sa kanya ang mga tanong ng mga ka-okra natin. Dito, Doc, sabihin mo lang kung ano to, itong myth na to or itong paniniwala na to ay busted or confirmed. It's up to you if you wanna explain briefly, pero it's ibibigay ko sa iyo kung anong gusto mong gawin, okay? Ito ang first myth natin, Doc. Ang goal every day ay clear na ihi because clear na ihi means healthy kidney. Busted. So Ay. So ang normal na kulay ng ihi ay colored straw or parang light yellow. Straw, parang straw as in hay. parang Dayami. Okay, dayami. Hay. Okay. Ako parang straw, di ba blue yun? Blue-green. Blue na may stripes? Straw ng- Dok, paano ma-achieve yung blue na may stripes? Red. Or red na may stripes? Doc, pasensya na. Alam mo naman yung mga kausap mo here. So, okay. yun yung Oo. healthy color. So, it reflects na tama yung tubig natin sa katawan. Yung clear kasi na ihi might mean na sobra dami na nung tubig sa katawan. So, kailangang mag-release ng madami din yung kidney. So, ano na siya, dilute. Kaya nagiging parang tubig na rin yung ano niya. So, hindi naman siya delikado, but hindi rin siya, kumbaga, the ideal. Ito, Doc, nabanggit mo na kanina yung coffee and milk tea. Okay siya if it's wala masyadong additives, ganyan. So, speaking of walang additives, colored drinks na zero sugar at saka energy drinks. Kasi ang daming umiinom ng energy drinks. Ano po talaga ang effect nito sa kidneys natin? Okay, yung mga artificial sweeteners natin no, ay safe naman sa kidney. Okay, so wala siyang direct effect. Okay, magre-rejoice na sila. Yes! That's like okay, I'm surprised. So wala siyang direct effect. However, no, may mga kunwari nakasoda ka, no. For some of our patients na may kidney problem na, medyo binabawasan natin kasi may mga components na hindi maganda rin for the kidney, like yung phosphoric acid, no, yun yung nag-aano ng hagod, kumbaga. Yes, yung bubbles, yung parang nagpapasoda sa soda. Yeah. So but yung mismong sweetener, artificial sweetener, no, wala namang problem. So it's okay. Yeah. Ito Doc, sabi ni Ka-Okra BCM, slightly compromised yung kidneys niya. So hindi pa naman malala, pero nakiketo diet siya, which is high fat, high protein. So is that something that's advisable to him or not really? Nako, mababash ako ng Mas mapas? Pwede mapas. Okay lang. Sanay na tayo dyan. But anyway, perfect. keto diet kasi was initially made for a subset of patients. Sila yung mga nagkakaroon ng convulsions. Okay? Nung sinaunang panahon, yun yung treatment sa kanila, no. However, right now, para naging more of a fad na siya. No, it promises rapid weight loss, which is totoo naman, no. Talagang babagsak ang timbang mo. Kasi zero sugar, zero carbs yun, or slight carbs pero Very zero low. sugar. No? So talagang water weight mo babagsak, no. Ang problem lang kasi is some people, no, I think naman all diets have their purpose.
Okay? Lahat yan. They're just tools. However, what the danger here is overselling it to people, saying na it will cure everything. I had a patient pa nga na, itigil mo na yung dialysis mo, gagaling ka dito sa keto. So, syempre, parang, oh my goodness. So, siguro for healthy people kasi, na may allowance ka to go may wrong, buffer. no? May buffer ka, okay lang. No? You can do trial and error. No? Yeah. I've also dabbled with keto diet once upon a time nung ikakasal ako para magkasya ako dun sa Sa suit. But for people who already have kidney disease, kahit na hindi pa malala, I would advise na na lang, balanced diet na lang. Kasi it achieves the same thing. Yeah, Believe it or not, it achieves the same thing. You can do a balanced diet and still get thinner, you can still get a healthier body, you can still build muscle, no? Agree. So yun lang. I think they have a purpose, but I don't think na one size fits all siya. Yeah. No? Hindi siya dapat ino-oversell as such na parang siya na yung kasagutan sa lahat ng problema natin sa mundo. Parang ganun kasi. No? Yung, dapat hindi siya generalize na this is for everybody. Yeah. Diba? Yes. Oo, tama yun. Agree. Okay. So again, balanced diet means hindi siya restrictive as long as lahat ng food groups ay present in moderation, in perfect amounts. Okay. Ito po, galing kay Ka-Okra Ren. Sabi niya, as someone na taking maintenance medication, ang laging nasa isip, makakadamage ba ng kidney ang long-term na pagtitake ng maintenance medicine? Or mas makakadamage ang hindi pagtake ng medicine? Yeah. Ang mga gamot kasi natin, before they get shipped out in the market, tinetesting yan. Tinetesting sa mga daga, then itetesting sa mga healthy na tao, then sa mga may sakit, and then sa mas maraming may sakit. Bago yan nilabas, tinetest nila yung pinaka tamang dose na hindi makakasama sa kidney. So, part yun. Hindi yan ma-approve kapag mare-red flag, mafa-flag agad yan na, ay, teka, delikado yan sa kidney. Hindi na yan pwedeng i-market. No? So, lahat ng mga nasa merkado ngayon, as long as you're taking the dose that is already recommended by your doctor, which is, the safe dose, hindi ka mag-overdose, it's actually safe. No? My dad is what? Like 20 years na siguro siyang diabetic. He's taking all these maintenance meds. Okay pa ang kidney niya. Okay siya. So, okay. The danger here is actually not taking the maintenance medication, lalo na kung hindi pa control yung condition mo. Kunwari, may diabetes ka, mataas talaga yung sugar mo, then you just stop your medication. That sugar will get higher and that will kill your kidney. No? Faster than any maintenance. Yeah. So, yun ang ko dyan. Okay. Tsaka self-medication, Doc, no? Tirze, patay. Oh my God! Paki-edit out nun tapos ilabas sa sa Instagram, ganyan. Kasi mom ko kasi, siya, may breast cancer siya. So 5 years na siya. Then this year, sana ma-clear na siya na cancer-free na siya. So syempre may mga maintenance siya. Yeah. So in terms of mga patients nyo na, kunyari previously may cancer na sakit, may percentage ba doon na malaki ang chance na magkaroon ng chronic kidney disease dahil sa mga maintenance na iniinom nila? Kasi yun ang, wala naman. Ni mama So parang, ang dami ko kasing ininom na maintenance, ganyan. Yun ang initial na sabi niya na baka daw yun yung cause. Kaya namamanas yung yung paa niya. May ganun ba na study? Wala naman. My wife is a medical oncologist, so cancer doctor siya. So we Ayan, handle a sakto, lot Doc. of patients Nandiyan ba siya? Para i-check ako na rin Tawagin ko siya. Power couple yun, Doc. Sakto naman pala, Doc. Di mo sinabi, man, dito na yung on ko. Doc, tumatanggap pa siya ng pasyente. Why not? Galing. Pero hindi, don't be afraid of maintenance meds, no. Okay. Para sa akin, no good doctor, no decent doctor will ever mean na sirain yung kidneys ng pasyente niya just by recommending maintenance meds. So there's the trust component there, no. And yun nga, you take the proper dose, hindi ka mag self-medicate.
wala pong magiging problem. Ang ganda. Okay. Ang ganda nun. Okay, Tita, paki-note na Update lang. ko kayo. Update ko kayo bukas. Inumin ang maintenance. Kapag nakuha na yung results na. Kasi Correct. nag-healthy naman na kain to si mama tsaka nagiinom naman ng gamot. Ewan ko kung anong bakit biglang hindi naman natin alam. paan niya. Correct. But anyway. Okay to, Doc. Usapang UTI. Cranberry juice as first aid sa UTI. Totoo ba to, Doc, or hindi? First aid, so definitely hindi. So hindi siya, pag nagka-UTI ka, inom ka cranberry juice. May mga study though na nakaka-prevent siya ng recurrent UTI. Ibig sabihin yung paulit-ulit na UTI. So kunwari, gumaling na yung UTI mo, tapos para hindi ka magka-UTI ulit, pwede kang uminom ng cranberry juice. But, yung mga population na magbe-benefit nito, most likely mga postmenopausal na mga kababaihan, pati yung mga, siguro, I think, ewan ko kung kasama doon yung pregnant women din as well. But okay. for the other population like pedya, mga lalaki, hindi na-establish yung benefit. So, again, selective, case-to-case basis. Okay. Okay. So basta pag may UTI, magpa-check. Yun lang. Huwag kayong uminom ng kung anong ano nyo. Okay. Ito, last natin kay na myth. There are from our ka-okra not Hannah. There are many supplements and drinks marketed as kidney detox products that claim to flush toxins, reduce bloating, and improve kidney health. Are these claims supported by scientific findings or are they just marketing? Yeah, that's busted. No? So, ang ano ko dyan lagi, no, why do you need to buy a very expensive supplement when you already have the best filter built in sa katawan mo? And that's the kidney. So, pag sinabi kasi nating detoxify, that means removal of lason, of waste product, no? There's no, technically, the kidneys are already doing that for you. You don't need to, there's no magic pill na pag ininom mo, babagsak agad yung CREA. No, it's the kidneys that are doing it. So, you should be focusing your efforts in making the kidneys healthy, not buying all sorts of supplements. And ang delikado dyan, there are supplements that have been shown na nakakasama pa sa kidney lalo. If we are not sure, di ba, bakit mo pa ipag-sasapalaran yung kalusugan mo into something na hindi verified, hindi mo sure. I mean, testimonials can be fake, guys. Yung Totoo mga testimonials yan. sa comment, madali. Yes. Yung mga So, review. Kasi di ba may review, mga troll yeah. farms. Yeah, may mga troll farms talaga na yun ang ano nila. Yun ang trabaho Ginagawa nila. nila. So kahit yung mga reviews sa exactly. mga shopping apps, 'di ba, yung mga sa products na binibili mo sa mga yellow basket or sa mga lahat yun na manipulate, guys. So don't be too much reliant on those. Yeah. Totoo So, yan. be careful na lang. I mean, I'm not, malalaki naman na tayo, so I'm not going to stop you if you really want to. May kilala kami, Doc, hindi malaki. Hindi malaki. Nandito siya ngayon. 4'11 lang siya. Sorry, Doc, na interrupt kita. Pasensya na. Intrusive thoughts. Okay. But yun nga, if you're not sure, no, better be safe na lang. You ask your doctor whether it's safe or not. Speaking of supplement, Doc, last. Ito, hot topic to sa mga nagbubuhat, nagbabody recomp, and everyone. Creatine. Yeah, it's safe. It's safe. Very safe sa kidney. Yeah, it's safe. Oh, perfect. Ilang milligrams, Doc? Ilang milligrams ang 5 milligram yung max kasi sa perfect. study. Ay, thank you, Lord. Okay. It's actually safe, no? Actually, it kind of helps daw with memory din, no? Ish. Meron daw Hindi siyang nala inumin mo. Huwag ka na yung bumibili ng ganun. Kaso, kapag may kidney problem ka na, once kasi you're on creatine, tataas yung creatinine mo. Kasi creatine gets converted to creatinine. So baka malito yung doctors mo na, oh no, tataas. Yun yata yung root Wala na word in. niya. Creatine. Hindi, to share lang din, Doc. Kasi nung before ako mag-take ng creatine, nagpa-blood work ako. Tapos yun nga, sabi sa akin nung doktor ko, after a month of taking creatine, Tataas. check natin ulit i-check ulit natin yung blood work mo. Pero paano yun, Doc? Kasi sabi mo tataas talaga yung creatinine. So anong dapat gawin pag ganun? We have another test, no, yung cystatin C. Yun yung ginagamit namin for athletes, for muscle builders, bodybuilders.
Kasi pag creatinine lang yung ginamit natin, baka ma-overestimate kasi malaki yung muscle. Ganun. So, taas ang creatinine. Okay. So may way naman pala to balance it out. Okay, gotcha. And kahit na nagtitake ka ng creatine, hindi naman like sobrang tataas. Like kunwari, normal is 100, tas magiging 500. Hindi. Pag ganun nakataas, talagang may kidney problem ka na talaga nun. Bilang isa kang kidney specialist at isa ka ring content creator about kidney health on social media, ano yung kidney fact that you haven't seen on social media that you wish every Filipino knew? So yung kidneys natin, may mga filter yan na tinatawag na nephron. Nephron. Kaya Per nephrologist kidney. ang tawag sa mga kidney. Yes. Okay. Yeah. Okay. So yung mga nephrons natin, there is on an average, kasi iba-iba per person. On an average, there are 2 million nephrons per kidney. Per 2 million kidney. per kidney. Microscopic yan, maliliit yan. So, 2 million. Yung pagkapanganak natin, yung 2 million na yan na yon. Hindi na yan dumadami. Okay, that's it. Pag nasira yan, hindi na yan napapalitan. That's why CKD is irreversible. Oh, shock. Ngayon, ang kagandahan, since 2 million yan, hindi naman masira lang yung iilan, babagsak na yung kidney. No? It takes a lot of abuse. So please don't abuse your kidneys. No? Meron tayong allowance, no? Pero wag naman nating sagarin to the point na talagang babagsak na yung kidney. So, we have a lot of chances to do right, something right before our kidneys get damaged. So, yun. Ganda yun yung nun. fact. And speaking of something that you actually do right for your kidney, if everyone watching or listening to this podcast only followed one of that habit na right for your kidney, ano yung, for the rest of their lives, ano po yung feeling yung dapat i-follow ng mga tao? Siguro regular screening. Pero explain ko muna about regular screening. Yeah, go ahead. Kasi may mga kidney problem na kahit na magtatanong sila, Dok, healthy naman ako, nag-gym ako, maganda, pero ba't nagkasakit pa rin ako? So because there are really some kidney problems na hindi mo siya makukuha sa porket nag-healthy living ka lang, hindi ka na magkaka-kidney problem. So genetic. So but screening, regular screening is something that everyone, applicable siya sa lahat. Kasi screening saves lives. So pag maaga mong na-detect, mas maaga kang makaka-action. So, mas marami ka pang pwedeng gawin para hindi lumala yung sakit. So, the regular screening, no, starting at age 35 Naku. to 40. Ay, pasok, Dok. Kasi pasok na kami sa, Di sa pa, bracket mo. Sa December. isang si Isha po 34 pa lang eh. So, kaming dalawa ni Mike pasok na sa Nag-ECG na ako nung APE ko nitong Totoo? nakaraan. Oo. 35 Okay, na kasi yung requirement nun eh. Yeah, So, 35. Doc, So, usually, 35 binabana to nila. 40. 35 to 40. So, 35, kung ikaw ay wala kang ibang sakit, healthy ang family mo, I guess 35 is a safe age to start. Annually. Once a year lang. Once a year So lang. APE, you check- Doc, enough na yung APE. Yeah. Yung annual physical exam. No. Yes. Okay. So you check your urine, you check your blood test, your sugars, your cholesterol, your creatinine, lahat yan annually. Sorry, It can Doc, to cut you. 35 to 40 annual if healthy ang family genetics, history, walang mga diabetes, walang ganyan, tama? Yeah. Okay, yes. okay. However, kung may family history ka, may lahi kayo ng nagdadialysis, may diabetes, may sakit sa puso, then probably you should start earlier. Pero walang clear-cut age. So bahala ka kung gusto mo 25 pa lang, mag-start ka na, 30, mag-start ka na. Okay. Pero yearly pa din. Annual pa rin yun. Okay. Okay. However, dun sa mga yearly mo, kunwari may nakita ng abnormal, dun na ngayon magiging mas madalas. So for example, nagkaroon ka ng protein sa ihi or mataas yung sugar or yung creya, then depending on your doctor, he or she may recommend at least twice a year, 3 times a year, or Quarterly. even quarterly. Depende na yun. Okay. So yun na, mga ka-okra, dapat kayo nagte-take notes kayo ng mga Grabe. ganyan kasi
iba pa yung tama nga, like yung nanay tatay ko, diabetes at saka hypertension ang mga nila, mga genetics nila sa pamilya namin. So magandang note 'yun. Ito Doc, last question. After seeing everything na as a kidney specialist that you've seen as a doctor, as a content creator, ano yung mga binago mo sa self mo knowing everything that you know? Yeah, talagang talagang there was a time na sobrang siba ko. As in, ang taba-taba ko. Para talaga akong show. Talaga? Oo. my So, Dok, di kami maniniwala. Patingin ng picture. Doctor, sana, pero mahirap kaming ma-convince dito sa mga salita lang. Patingin. Joke lang. tingnan nyo yung mga lumang reels ko. Medyo pa ako. Okay. Talaga? So, there was a time talaga na problems, as in, a lot of problems na wala akong energy, wala na magkasyang damit, parang ang gastos-gastos ng damit. Totoo yan. And then, yun nga, it just hit me na parang, kasi doctors kasi are not really the healthiest. It's a irony. It's a combination of, stress. I mean, we take care of other people, but we rarely get to take care of ourselves properly. Oh. So, yeah, I think yun yung nag-ano sa akin na, tapos nung nagkaanak nga ako, parang, gusto ko mabuhay ng matagal. Yeah. Gusto ko makasama yung anak ko, yung asawa ko ng matagal. Lumaki siya, magkaroon ng apo, 'di ba? So parang kaya sabi ko kahit gaano pa to kamahal, I'll invest on it. So that's why I started into running. Dati fun run lang. I started going to weights. Na ako ng home gym sa bahay. So meron akong dumbbell, tas may bench. Simple lang, walang ibang equipment kasi maliit lang eh. So right now I'm very proud na I was able to maintain despite my busy schedule. And this is something that I can share kasi parang bilang doktor na kunwari, hindi mo naman ginagawa yung sinasabi mo. Parang meron kang alam mo yun, parang guilt na parang sabi ka ng sabi pero ikaw mismo Parang ginagawa. ang hypocrite naman na. Hypocrite mo, diba? You don't do what you teach, Walk the diba? talk. Parang ganun. Yeah. Yes. So ito, at least proud ako na, kunwari, I tell my patients, nanay, kung kaya mo, mag 30 minutes kang walking sa umaga, tapos 30 minutes sa hapon. Because I also do these things. So I'm proud that whatever I've learned in my own journey, I'm able to share to my patients and their family. So, yun. Ang ganda Ganda. nun. Tama. Kasi may mga kaibigan din kami, Doc, na galing sa medical field. Tapos, minsan sila pa talaga yung mga pasaway. Sila. Oo. Oo naman. Alam mo, yung dad ko, ang dami niyang friends na doctor. Tapos lahat sila nag-yosi, like, heavy smoker. Na parang sabi ko, na parang... Weird. Oo. Nung binanggit niya nga na yung mga doctors din mismo yung may hindi, parang may mga ganun ding lifestyle. Na rin ako na, siguro nga kasi yung stress din of parang inisip. Yeah. Hindi ko rin ma-imagine yung may inisip silang pasyente, na parang karga nila yung, alam mo yun, the pressure of taking care. It's stressful na parang, Totoo okay, yan. na lang din ako. Buti na baro Pero niyo po na. gusto ko lang i-add na wag niyo i-judge sana yung mga Yes. viewers. Yes. Don't judge Yes. kung mataba yung doctor or nagsisigarilyo because we all have our battles. Struggles. Yes. Totoo Yes. yan. Agree. Judge the knowledge and the expertise, not Yes. the appearance. Yes. And Apa. Kasi the sometimes person. coping mechanism lang din naman Yeah. talaga ng Oo. mga tao yun. No, Diba? it's Tayo, true. It's just guilty rin naman tayo. they're dyan, human, diba? yeah. Yes, Human. agree. Hindi Tayo naman sila pag stress robot. tayo, di ba, kain ng natin, Correct. solution. Gusto pa natin yung talaga masisig. Di ba ganyan pa kayo hinahanap natin? Maaalat pag sobrang stress tayo. But anyway. Samgyup everyday, ganyan. Sobrang bitin, Doc. Kasi feeling Yeah. namin pagtanong na mga ka-okra at saka naming tatlo. But we can't hold you here forever sa podcast kasi marami pa kayong gagawin for today. But thank you again, Doc Carlo, for your time and for sharing your expertise and your knowledge. Correct. Sobrang dami namin natutunan about kidney health today. Some of it might be too basic for some. Some are talagang medyo detailed na. But sobrang thank you po for your time. Wait, can I Thank you, just Doc. share something? Alam niyo, Doc, before this, parang ang sa akin, ang priority ko is the heart, the lungs, Totoo. and siguro the brain. Pero ngayon parang kidney is so important na parang, wait lang, parang di pala siya like
pinabaliwala ko siya. Like, kidney, Yes. okay, whatever. Pero, ngayon ko nalaman na, oh God, ang dami niyang nagagawa sa katawan na parang, Correct. the simple things na parang, oh, okay, parang di na siya reversible, ganyan. Parang, naano ko doon, like, it's like a wake-up call for me. So, I'm hoping na our listeners also na nakinig kayo mabuti at may natutunan Correct. kayo dito. Kasi talagang, oh my God, kidneys. True. Ako nga ngayon ko lang nalaman na may kidney ako eh. Wow! Ngayon ko lang nalaman. Uy! Akala ko, at least ngayon mo na nalaman yung nephrons. Pero ngayon mo na nalaman yung Ay, Oy, wala kami natuwa. kita pala. Yeah, natuwa din ako dun sa nephro na parang, Oo. Tsaka Doc, alam mo yung effect mo, i-delete na ni Isha yung mga apps niya ng delivery. Ay, wait lang. Tignan natin. Isi-sleep na niya mamaya. No, it's like, So, yeah. Charot lang. Si ano na Pero lang, Doc, orange parang- and purple app na lang. Oo, orange and purple app na lang siya. Tsaka black app. alam mo, Oo, palitan yun na ang natin black yung app niya. kulay nito. Bakit ba tayo naka-green? Para sa kidney health nga. Kaya tayo naka-green. But anyway, Doc, baka meron kang gustong i-share sa amin na mga kung saan kanila pwede i-follow kasi for Yes. sure marami pa silang gustong malaman. Yung content mo about Buko Juice and UTI, very interesting. So, Doc, i-plug mo na yung mga socials. At kung tumatanggap ka ng new patient sa Pangasinan, baka gusto mong maghanap ng mga bagong pasyente, go, Doc. Yeah, you can follow me sa Dr. Carlo Trinidad Kidney MD sa Facebook. Type nyo lang din yung Hello Kidney MD sa TikTok and YouTube. Sa Threads, ganun din. Hello Instagram. Kidney. Instagram Instagram, din. yeah. Yes. So, Hello Kidney MD, nandun yan. Pag ginugel nyo, parang ako yata yung lumalabas. Yes. Pag Carlo Yes, Trinidad. top search. Dr. Carlo Trinidad. So, yun. Sa mga naman, apologies, hindi ako nakakapag-online na consultation kasi hindi na kaya talaga ng bandwidth. So, but for face-to-face, sa mga kabalayan dyan, mga taga-Pangasinan, you may find me at Dagupan Doctors Villaflor Memorial Hospital tuwing Tuesdays and Thursdays ng hapon. Sa San Carlos City naman, sa Blessed Family Doctors General Hospital tuwing Wednesdays and Fridays. Perfect. And Yung ano pa wife ba? mo, Yun. Doc. Yung wife mo. Na-on ko. Yung on-call. Yung wife mo na on ko. Yung wife ko, hindi ko memorize yung schedule niya kasi ang dami niya. So baka pwedeng yung wife mo naman yung i-guest namin sometime. Of course, Di ba? papayag Oo. yun. Ay, para sa mga breast, Sakto. ano naman. Kasing nanay ko yung papopoint ko dito ha. Para gusto sila diretso. Consultation. Consultation. Online consultation. Online pala. Thank you so much, Doc. Sana Thank nag-enjoy you, ka thank kahit you. papaano sa Doc, hours thank na you, here sa, Super sa appreciate. Siligang. At Saya sa nito. ulitin Saya ulit, nito. Doc. Maraming salamat. Thank you so much, Doc Thank you. Carlo. Salamat. Thank you, Doc. Thank you, ulit. Super Pag salamat. may Good kayo, Sunday. message lang kayo. Pag may, Yes, pag may consultation kailangan. kami, Doc. Sure. Sarap lang. Saya. Thanks, Doc. Maraming salamat thank you. po. Thank you. Thank you, Doc. Ang saya na ibang kwentuhan sa uncut version ng episode kung saan mas mahaba ang episode natin with Doc Carlo kasi hindi ko alam sa editing kung may mga natanggal akong mga ilan kasi as of now guys 1 hour 30 minutes na yung recording namin syempre ano yung Spotify 30 to 40 minutes lang tayo so let us know kung hindi nyo napakinggan yan lahat kasi nasa Patreon yan lahat sa patreon.com/siligang sa gabi kaya naman be a member na magka-Okra Pro or Pro Max membership na kayo ngayon din. If you like this app, mag-comment kayo below, let us know, mag-DM kayo, share nyo ang app na ito. Titag nyo kami on all socials at Siligang sa Gabi. That's SILLYGNG sa Gabi. I-rate ng 5 stars ang podcast na ito. At sa mga brands out there or mga other content creators na gusto mag-collab with us, you may email us at siligangsagabi@gmail.com. That's SILLYGNG sa Gabi @gmail.com. You have reached the end of episode 300! Congrats, guys! Episode 300. Thanks so much for listening and we will talk to you next week sa pinabagong episode ng Siligang sa Gabi, the podcast. The podcast. Bye, guys! Abang yung 301 kasi wild yung 301. Go! May maguhubad. Bye. A joke lang. Yes. Yes.